Mabuhay Pilipinas! Ngayon ay ika-30 ng Nobyembre, nakilala ang isang Supremo, Andres Bonifacio E. de Castro na isinilang sa Tondo. Panganay na anak ni Catalina de Castro at Santiago. Sa kanyang tita natutong bumasa ng alpabeto. Dahil sa kahirapan, nagtrabaho bilang mandataryo, naging bodegero at aktor sa teatro bilang Bernardo Carpio. Di man nakatapos sa high school sa pagbabasa na may ibinuno. Mula sa aklat ni Rizal, Jean-Jacques Rousseau at Victor Hugo, namulat ang idealismo sa Noli Me Tangere et el filibusterismo. Binasa ang biografiya ng mga pangulo sa Estados Unidos, gayon din ang mga aklat ng revolusyon sa Pransya. Natutong magsalita ng Ingles maliban sa Kastila, gumamit ng sagisag na gapito bagong bayan at may pag-asa. Ibinuhos ang mga tikain sa pagsulat ng mga akdang makabansa, gaya ng mga dapat mabatid ng mga Tagalog at pag-ibig sa tinubuang lupa, maging ang 10 utos ng mga anak ng bayan at katapusang hibik ng Pilipinas. Isinalin pa sa Tagalog ang aklat ni Gat Jose Rizal na Pahimakas at naglathala rin ng kalayaan bilang publikasyon ng mga pantas hanggang itinatag ang kilusang propaganda na nagbukas ng demokrasya. Sumugod sa digmaan, sa pinaglabanan at sa Maynila dumanap ang dugo. Isinulong ang Katipunan bilang organisasyong sinimulan sa rekto. Hanggang sa makilala si Gregorio Oriang mula sa kaibigang si Teodoro, matapos ng si Monica na unang asawa ay namatay sa leproso, na naging katuwang ni Andres sa paglaban sa revolusyon ng Katipunero. Nang ipatapon si Rizal ay natatag ang Katipunan o ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Pumailan lang ang digmaan sa maraming probinsya ng bansa, gaya ng Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Dito ibinuhos ni Andres Bonifacio ang kanyang huling hininga, ang pamunuan ang digmaan para sa kalayaan ng bansa. Kaya naman itinuring siyang ama ng Katipunan, ang Supremo na siyang gumising sa bayang lumaban para sa kalayaan. Mabuhay ang araw ni Bonifacio na nagpapaalala sa atin na may isang pinuno na nagbigay ng kanyang lakas at ng kanyang talino para sa kapakanan ng maraming mga Pilipino. Mabuhay din ang mga Pilipino na gaya ni Bonifacio ay patuloy na nakikipaglaban para sa bayan. Mabuhay tayong lahat. Harinawa.